Itong nahuli. Alam niyo po, ang pinanggalingan nito ay Bulol. nagpasok na illegal nitong mga isda na ito. At alam niyo po, yung pinanggalingan nito, may nagpasok na illegal sa isdang ito. Hanapin natin mamaya kung sinong nagpasok. At bali smuggling, ini-smuggle na papasok ng Pilipinas. At mabuti naman ay nakita sa kaugnayan ng Department of Agriculture at saka ng ating customs ay nakita nila na hindi maganda, hindi kumpletong papeles, hindi kumpletong pagbayad. Kaya po kinumpis ka ng pamahalaan. Kaya ganun po ang ganun po nangyari. Ngunit nakita naman ninyo, naka-freezer pa ito. Ika namin, napakasayang naman ito, katakot-takot na isda ito, kasi ang daming pwedeng pakain. Marami tayong mapapakain. Bubulol na itong adik. Oy, adik! Kaya distribute po natin doon sa inyo, dito sa inyo, para meron naman pantulong, para na kayong namalengke ng isda ngayong araw. Ngayon, mga palaga, ano ang missing link na sinasabi natin? Na ano ba nila? Na ipakita ba nila yung sino ang smuggler? Nagsabi ba si Bangag? Nahulihin natin. Tutugisin natin ang smuggler. Di ba? Remember last year, sinasabi niya, ang mga smuggler, bilang na ang araw ninyo. Bilang na ang oras ninyo. Ano nangyari? Andyan pa rin si Michael Ma na special envoy to China na inappoint nila ng pasikreto na ni isang media ay walang nag-report o walang documentation. Hindi ba dapat dyan ang mga pagsasalita dyan, hindi yung bida-bidahan, bigay-bigay ng isda? Di ba dapat ay, imbestigahan? The fact na hindi nila talaga imbestigahan yan, mga kababayan. Sino ang smuggler? Sino ang financer? Sino ang organizer ng mafyang ito? Saan may mga papeles yan? Sino yung transporter? Sino yung bibili na yan? Saan ang taong yan? O ang mga taong yan? Ang hina-highlight lang ng media para mabango si Bangag, galing-galing ni Pulboronic, nagbigay-bigay ng mga isdang tanga. Wala man lang sabi na, lahat ng mga smuggler na mahuhuli, well, sinabi niya na dati, bilang na ang araw ninyo. Pero ngayon, may nasabi ba siya about sa paglabag nitong mga smugglers na ito? Well, sinabi niya na, anong act yun? Anti-sabotage chucho. Meron ba doon na ipinakita, sinabi ni Bangag, kayong mga smuggler, kayong mga buwaka ng GNMS ninyo. Kasi siguraduhin natin na i-revoke ang mga permit nitong mga individual na ito. I-blacklist natin silang lahat, itapon natin sila sa bundok ng hibok-hibok, lahat ng kanilang mga business license, lahat ng kanilang illegal activities, aanuhin natin lahat. I-confiscate natin, hindi lang ng isda na nahuli natin. Hindi ba dapat? Yung mga warehouse na yan, napakadaling ulihin yan. Sino ang consignee niyan? Sino nakasulat na pangalan dyan? Pinupush lang niya ay yung pamimigay, yung anggulo ng ayuda or aid. Smuggled isda, ibibigay, syempre nga naman, bida-bidahan. Kung ikaw taga slums of Tondo, syempre matuwa ka kasi why kakaunon, bisan isa ka piraso ng isda, mahihulog ng langit, 2 kilong isda, hulog ng smuggler pala, not langit. Hulog ng smuggler. Bakit? Pinopolitika ito ni Bangag Jr. at ng kanyang mga mafia na nasa likod kasi si Bangag wala namang alam yan. Sumisingot-singot lang yan mga palangga everyday kung ano lang ang ihain sa kanya na mga script, yun lang ang kanyang babasahin. May media ba na nag-ulat, na nagsabi man lang, Mr. President, o nagtanong, sino ba itong mga smugglers na ito? Limited na. Hindi na pwede magtanong ang media para susugin kung sino itong mga smugglers na ito. Dahil unang-una, it's either nasupalpal sila ng bungangan na ng kwarta, lalo ngayong magpapasko, or takot sila, baka gurgurin sila. Ginagamit ngayon ni Bangag yung mga mahihirap sa slums of Tondo para maagpabango, kunwari dahil Pasko. Pero ang totoo, mga palangga, hindi talaga niya inaddress ang smuggling business niya. Paano niya naman i-address yun? Magkakasabot nga sila. Diba? So kitang-kita ninyo na ginagamit, binubudol na naman kayo, mga kababayan, tungkol dito sa smuggling eklabush na ito. Gusto nyo balikan natin ang letter ni Lola Clarita. Miss Chalagamon just informed me that the President wishes to see me tomorrow at the Troopers Cafe at 10 a.m. This morning, I was informed by a friend that former DILG Anyo is slated to replace me as NSA. When my source asked what my offense was, the answer was wala. Diba? Tinanggal si Clarita Carlos, in-expose natin to. One item which mentioned is that in one cabinet meeting, I facetiously mentioned that some secret documents, in fact, come from broadsheets, and it was noted that the intel community was offended. Okay, I remark, ibig mo sabihin dahil sa isang statement which was said in jest, aalisin ako bigla sa NSA?
Yan ang sabi ni Clarita Carlos sa kanyang sulat kay Liza Tanas. The President appointed me, I believe, because he knows I am absolutely not corrupt. And he also knows that my area of expertise in foreign, defense, and security policies will fit best the requirements of being NSA. Yan ang sulat ni Clarita. Ngayon, ang sabi ni Clarita, hindi na siya corrupt, pero later on, after ng itong message na ito, naging corrupt siya habang sinusulat niya ang sulat kasi tinanggap niya yung generous allowance ni Liza Tanas. Sabi ni Clarita, in number 5, I have built my reputation for 56 years through sheer hard work. I certainly do not desire to be replaced as NSA with my reputation in tatters. Some Intel friends hinted me that the US sees me as an obstacle because I am pro-China. I am a scholar and will remain. So till I die and my scholarship brooks no leaning nor partially to any party. All right. Sabi pa niya, if some quarters are accusing me of being slow in implementing one of the 7 task force assigned to me, they are dead wrong. There was no more turnover of the NTF LCAP to me as vice chair. My report is confidential and I need to be honest. Sabi niya, and it did not leak to anyone, referring sa confidential investigation coming from Nika, nakasangkot si Michael Ma, si Marcos Jr., si Liza Tanas, sila ang pamilya nila, sila Martin Araneta, dito sa smuggling, smuggling dealing nila. Sabi niya, and it did not leak to anyone, and it's up to you and President whether to do the right or not. The food security is one of my focuses, and we need to be transparent so we can have policies against hoarders, whoever they are. Sabi niya, thank you very much for reading my sentiments. Thank you also for the generous allowance you gave me. All right. Thank you for the generous allowance you gave me yesterday. Truly appreciate. Stay healthy. So coming from the letter of Clarita Carlos, bago siya pinaalis sa NSA dahil nag-report sa kanya ang Nika na ang sangkot sa smuggling ay sila Marcos Jr. Di ba? Ang gobyerno ni Bangag at si Liza Tanas, binigyan pa siya ng generous allowance. Sinabi pa niya na nasa, ito, sabi pa niya, ulitin natin, my report is confidential and I need to be honest and it did not leak to anyone. Hindi daw nag-leak pero nag-leak sa akin. And it is up to you, referring to Liza Tanas and President Bangag, whether to do the right thing or not. Anong ibig sabihin niya? Maliwanag pa yan sa sikat ng araw, mga hitad, na noon pa lang, ulit-ulitin natin, na alam na ni Clarita Carlos, alam na ng national security, okay, na ang smuggler ay pamilyang Marcos dahil dun sa sulat niya na hindi kailanman idininay ni Clarita Carlos na inulat niya sa presidenteng Bangag, okay, kay Liza Tanas, sumulat siya, ang report daw hindi pa nagli-leak. Pero nag-leak na nga sa akin, nasa inyong mga kamay kung gagawin nyo ang tama o mali para manahimik si Clarita, sinungal-ngala ng pera, ng generous allowance. Kaya tignan mo, si Claritang walang dangal, nandiyan kay Tambaluslos. Kapalit po yan ng pananahimik ni Clarita Carlos sa nalalaman ng Nika at ng departamento niya dati na ang nagpapatakbo ng mafia ng smuggling ay si Liza Marcos, si Bangag Jr. o ang gobyernong mafia. Tapos ngayon, magbida-bidahan na namigay ng isda sa mga slums of Tondo para sabihin, Pasko na, ganito, ganyan, magbigayan, chuchu. Pero ang question ko sa inyo, inilabas ba ni Bangag kung sino ang smuggler?